kababayan, dito sa One Philcom Channel of AFOCOM o Alliance of Filipino Overseas Community Indonesia, hangad namin ang magbigay ng mga pananaw, magbahagi ng karanasan at kaalaman lalo na sa pagkakataong naibigay sa amin na kunting lalim at lawak ng pangunawa mula nang kami ay naging overseas Filipino. Sana ang aming karanasan at kaalaman ay maging munting benchmark para sa ikabubuti ng ating bayan. Subaybayan ang aming susunod na pagbabahagi. Please like, share, and subscribe. Magandang gabi, magandang araw. Assalamualaikum. Greetings of goodwill sa inyong lahat. Ako po ay si Kuya Rudy, founder and chair of AFOCOM, Alliance of Filipino Overseas Community in Indonesia. Ako po ay 40 years ng residente ng Indonesia. Hangad namin na magbahagi ng aming karanasan at kaalaman dito sa Indonesia na marahil pwedeng maging benchmark o reference ng ating bayan sa Pilipinas. Mga kababayan, gusto ko ibahagi ang sistema ng Parliament hearing in contrast sa Senate hearing diyan sa Pilipinas. Ang mandato ng legislature sa Indonesia ay hindi mag-imbestiga ng alleged criminal offense ng private citizen. Yan ay mandato ng kapulisan. Again, pulis kapag ito ay criminal case, sa fiscal ka pupunta kung civil case. Ang legislature ay may counterpart na ministry o government institution. Ang oversight function ng legislature ay sa implementasyon ng mga batas at policy at ano ang performance nila related to this implementation. Kaya medyo maayos yung sistema sa Indonesia, although hindi perfecto, pero naiiwasan yung pergaduan, ibig sabihin paglaban-laban ng kampo ng pro versus kontra. Naiiwasan yung disunity bilang isang nagkakaisang bangsa, one nation or one people, at bilang isang nagkakaisang negara, meaning one country. Kung sa pulis ang investigasyon, din tuloy sa hukuman, ang mga mamamayan ay may tiwala sa justice system. Ang taong bayan ay naghihintay ng solusyon na may kahalagahan sa karamihan nating mamamayan. Ang may sala ay dapat dalhin sa law enforcement authorities. Justice for all, mabigyan sana ng hustisya ang lahat ng biktima, mabigyan din ng hustisya ang mga akusado na kanilang ipagtanggol ang kanilang sarili at humarap sa public hearing para kailang may pagtanggol ang sarili. Hindi nila malilinis ang kanilang pangalan kung sa korte lang dahil matagal yun. Matagal ang paglilinis sa korte, pero darating doon. Itong public hearing sa Senado, ito yung pagkakataon, magandang pagkakataon na magamit nila yung venue, magamit nila yung panahon para sa kanilang sarili, ipagtanggol ang kanilang pagkatao at posisyon, lalo na si Apollo, si Kibuloy. Hindi ka na makakawala ngayon kasi merong supwena na. Ang good news na sinasabi ng immigration sa kanilang record, nandito ka pa sa Pilipinas, hindi ka nakakalabas. Kasi sabi ng immigration, naka-record sa kanila at namomonitor nila kahit pa private jet pa. Sabi sa video, ang Senado ay tamang venue para linisin ni Pastor Kibuloy ang kanyang pangalan. Dito sa Indonesia, kung gamitin kong benchmark, merong kasabihan tersurat dan terserat. Yung tersurat, iyong nakasulat, yung sinasabi sa media, sa halimbawa bigyan ng pagkakataon, bigyan ng respeto. Ito yung tersurat. Pero alam din natin na may bias and prejudgment na. Ito kaya yung sinasabing terserat? Yung totoong intent ng Senate hearing? Justice for all, mabigyan sana ng hustisya ang lahat ng biktima, mabigyan din ng hustisya ang mga akusado na kanilang ipagtanggol ang kanilang sarili at humarap sa public hearing para kailang may ipagtanggol ang sarili. Hindi nila malilinis ang kanilang pangalan kung sa korte lang dahil matagal yun. Matagal ang paglilinis sa korte, pero darating doon. Itong public hearing sa Senado, ito yung pagkakataon, magandang pagkakataon na magamit nila yung venue, magamit nila yung panahon para sa kanilang sarili, ipagtanggol ang kanilang pagkatao at posisyon,
lalo na ho si Apollo, si Kibuloy. Hindi ka na makakawala ngayon kasi merong supwena na. Ang good news na sinasabi ng immigration sa kanilang record, nandito ka pa sa Pilipinas, hindi ka nakakalabas. Kasi sabi ng immigration, naka-record sa kanila at namomonitor nila kahit pa private jet pa. According to the video, kung sa korte ay matagal, hindi naman siguro kung ang law enforcement agencies ay nakatutok especially on this highly celebrated case. Sa Indonesia, isang celebrated case involving a two-star police general, isang murder case, halimbawa. July 2022, binaril yung victim. February 2023, hatol na death penalty, binaba ng hukom. Police investigation, case build-up, litigation, total 7 months. Ang paglilitis ay naka-live stream. Para sa aming mga overseas Filipino at OFW, we are truly embarrassed kung bakit ang gulo-gulo ng Pilipinas. Sa aking karanasan, especially dito sa Southeast Asia, kung magulo ang bayan, walang investor, walang trabaho, walang kaunlaran ang bayan. Tapos yung pinag-uusapan ng mga tao ay ang mga istorya, hindi solusyon kung paano tayo uunlad. Hindi ba tayo nagtataka kung bakit sa Amerika nasa korte, nasa FBI ang kaso ni Pastor Kibuloy para makakuha ng hustisya ang mga umano'y biktima ni Pastor Kibuloy? Bakit hindi nag-Senate hearing ang Amerika? Kami po ay sang-ayon sa kaukulang hatol kung si Pastor Kibuloy ay nagkasala. Bakit sa Pilipinas, sa Senado iniimbestigahan? Marami na akong karanasan sa Indonesia, yung maging kliente ko na nagkaroon ng kaso sa pulisya. Maraming bisis ako maharap sa mga investigador bilang isang saksi, both plaintiff and defendant. The line of questioning sa Senate hearing ni Senator Hontiveros ay yung ginagawa ng mga investigador. More so, leading and framing sa guilt ni Pastor Kibuloy ang mga tanong. Apat na po ang senador na lumutang na ang dating ng mga paliwanag pabor kay Apollo Kibuloy. 4 po yan. Papangalanan ko mamaya at base sa kanyang mga hugot ay mararamdaman natin ang pumapabor sila kay Kibuloy na inaakusahan ng kanyang dating mga member sa sexual harassment at physical na pananakit at nakayot tungkol sa pera-pera, kampihan. Ito yung 4 na senador. Okay? Isa-isahin natin. Senate President Mig Zubiri, Amy Marcos, Robin Padilla, at ang pinakahuli kahapon lumutang sa press conference si Senador Tolentino. Ang 4 na senador na tinukoy rito ay sa palagay namin ay hindi tutol sa proseso ng judicial system. Sa totoo lang, ang ating mga batas ay panahon pa ng Commonwealth. Meron pa bang hindi na-cover ng mga batas natin sa ngayon? Ukol sa mga alleged criminal offenses na umano'y ginawa ni Pastor Kibuloy? Kung meron kulang, likely ano yung isa sa batas pa.